Yun, kakain muna kami. Jollibee kami. Bidaan saya sa umaga. Oras ay 8:21 AM. So yung gradient nga ngayon na ginagapak namin ay nasa 1.6 na gradient. Kanina ibaba nasa 3, napalo pa ng 4 na gradient. Pagka 3 na yung gradient, nananakit na sa hita eh. Mahaba, sobrang haba na pahon. Pero sulit naman kasi napakaganda ng view. Kagaya yan, hinto na naman kami ni Sir Dennis, malamang yan. Ang ganda eh. Nasa itaas na kami. Ganda ng view. Kahit mapalakit pero maganda yung view. Yun, meron pala sa Manila nito. Yung address show connect tayo. Taiko. Tingnan kami dito. Napabili na lang ako ng mga biskuit kasi libre daw kape dito. Libre. Anli ba yan, sir? Anli? Oh, gabi. Anli pa. Kape ka. Wala nang bayad. Ayaw nga nila pabayaran. Oh, babait na mga tao dito ah. Tubig. Ang ganda ng view ng likod ng tindahan nila ate oh. Thank you tayo ah. Ano lang kayo dito? Kape lang. Sabi, Anli kape. Anli coffee. Binigyan pa kami ng saging. Ma'am, thank you po ah. Pati kape. Ano pa pangalan niyo ma'am? Salamat. Amay na lang. Amay. Amay.
Sige po. Si Amay. Sa Anli Coffee. Ang likopin niya ng Kalinga. Salamat na marami. God bless po. Thank you po. Salamat ha. Gesang tunnel na kami. 10:30 na. Check man ni Sir Dennis yung Budol Maps. 51 kilometers pa. Ilan? 51 kilometers pa? Yan, kahapon na tayo makarating. Okay lang yan. Lulayo tayo sa bangin. Baka tayo hanginin. Ganda ng puno. Kapil-kaling nyo na, hindi nagkakabok. Okay. So nasa Pasilis Kalinga na kami. Pero po ahon pa rin. Tukod time. Ayun. Sabi. Tapos doon pa kami pupunta daw, sabi ni Sir. Boy, ahon. Yapang. Ginusto mo yan. Lunch break muna kami. At medyo mahaba yung ahon. Nakaka 36 kilometers na kami. And 12 o'clock natin. Kami off-road. Pag bumalik kayo dito sa Bantay, yung nadaanan nyo dito sa may Barangay Bantay. Ano naman kami nadaan ng off-road kan? Yung off-road ba daw? Ahon Desert. So, time check 12:25. 7 kilometers. 40 plus pa. Papunta kay Od. Yan, ganda ng view. Doon tayo galing sa baba, sir, ano? Haba. Resort muna. Puro ahon eh. Puro ahon pa po ba, sir? Puro pa ahon pa to? O may lusong naman? May pababa pagdating nyo dun sa... Okay. Sige po. Kanina pa kami umaahon eh. Walang bawi eh. Parang nabudol kami ng mga sundalo ah. Bakit puro ahon pa rin to? Nabanayad. Okay. So kakalagpas lang namin sa checkpoint. Nasa Dabuwagan, Kalinga na kami. So Kalinga pa rin to. So ayon sa nabasa ko, yung Kalinga ang ibig sabihin to kaaway o mga headhunter. So mga grupo sila ng mga etniko na lumuluso po sa lalawigan ng Isabela at Cagayan. So Kalinga, ang sikat pala dito mga paggawa ng handicraft, mga palayok, mga basket, binibenta din ng mga katutubo. Paraan lang, baka naman may lusong na.
Wala pa rin. Baka sakali lang pala. Hindi pa rin ba yan? O yan din yun sir eh. Dinaanan natin eh. Ang haba din eh no. Eh halos 40 kilometers tayong umaahon. Galing Mountain Province yan, Tito. 4 kilometers na. Next na bayan na. Ganda na ito, kawayan. Natin. Okay. Sa Pukok View Deck. Doon yata yung proper ng Lubuagan. Mga 4 kilometers na lang. Paikot kami ganun. Konti na lang Lubuagan na. So sa mga gusto sumubok ng ruta na ito, kailangan magandaan nyo unang-una tubig, kasi hindi sila nagtitinda ng mga mineral water dito, bihira. Pangalawa, pagandaan nyo rin yung 40 kilometers na banayad na ahon. Ang mga nagde-range ng 5 to 6 bago ka makarating dito sa Lubuagan na medyo patag ng konti, pero nag-range ng 1% na gradient eh. Ito na yung pinaka-recovery, kaya yun dalawang kailangan paghandaan nyo talaga. Silipin natin. Yung pinakalusong sa Buwagan talaga ang lusungan. 40 kilometers talaga na ahunan from Tabuk City. Sana 40 din to. Pabuskalan na lusong. Mapawitin. Lusong. Oras ay 2:32 na. 49 kilometers pa lang kami. Ikaw. Ganda dito sa kabilang view. Oh. Hill with the magandang view. Yahoo! Dahan-dahan at baka tumaretso sa bangin. Yan o, may shower. Yan. May bawi din pala. Hinahon namin kanina 40 kilometers. Ito na yata yung bawi. Lusing. Oh.
ng rice terraces ng Tama sir. Success! Anak na rin ni Sir Dennis. Sabay kami. Na tayo, pero pa rin. Tiyaga lang ang puhunan. Malayong mapupuntahan. Grabe. Sa loob na ng village. Ang hirap pa rin pasukin daw. Ang isang tennis. Tapos huwag din trekking pa kami papasok doon. Naka. Doon papasok. Grabe, ahon pa rin. Papasok doon. Akala ko malapit lang. Ano pa? Ahon pa rin. Oras ay 5:48 at naka 77 kilometers. Ayan o. Ahon pa rin papasok. Hindi pa man di-compress ng trekking pero ahon. Wala na. Ayaw na rin mag-jack di Sir Dens eh. Oo. Sabayan na lang din natin. Ay, grabe. Inabot kami ng alas 6 bago nakakarating. Iba din. Iba ka, wangod. Kakaiba ka. So, matindi din yung ahon, no? Kung ubos ka na, tutula ka dito. Ay, kapoy, wangod. Kapoy. So, ito na yung high school na sinasabi ni ate na dating dito. Lapit na daw. Patag na daw. Patag na daw. Uy, may ahon-ahon pa. Okay, ito lang nagsasabi sa inyo ng totoo na malayo pa pala mula doon sa gate. Na nga, inabot na ng dilim, hindi pa rin nakakapunta. Ang layo. Akala ko masaya na kami nung nakita namin yung gate. Sabi napakalayo pala yung papasok. Lahat na napanood namin sa YouTube, wala nagsabi na malayo pa pala papasok. So, expect namin masaya na kami pag nakita namin yung gate. Ako ang odd. Hindi pala. Feeling ko umuwi ako ng Antipolo pa uwi na. Ginabi. Mukhang dito na yung information. Ay, salamat dumating din. Information office? Oo. Wala, magagawa. Kung hindi makaabot. Hindi makaabot Pero, yun. Maraming sila. May option po naman tayo dun sa taas. Pwede naman So, magbayad sana. Pwede naman sila Lisa, picture lang ang hirap mo, no? Oo, pwede. Kaya naman lang. Ilang oras ang lakaran? Depende po. Pag mabilis tayo, 30 minutes. Pag hindi tayo mabilis. Mga 30 to 45. To 1 hour pa. Depende pa sa lakad. Ako, depende. Bukas na lang. 15 days na yun. 15 days na supply.
Emergency pa na 3 days. Ang sakit. Ang sakit ng pinagpalit. Pinagpalit sa mukha kong boy. Grabe naman si ate mo. Talaga? Ito. Yan, dito kami natulog ni Sir Dennis. Yan, yung view. Si uploads pala dito. So dito pala yung elementary school na nila mismo sa village. Ayun, ito pala itsura nito. So, gabi na kasi kami dumating. Hindi pala yan dun pala. Ay, makapila pa magpa-picture. The light was chill. Sir Dennis, bagay Sir Dennis ah. Binaba namin kagabi. Ayun. Tourism office nila. Nakadalawang hinto yata kami ni Sir Dennis eh. Pauwi na kami, Sir Dennis. Ayan yung paligid. Bago kami bumalik dun sa kabilang tawid. Ayan o, makikita yung mga sasakyan. Talagang kailangan mo dito nakapag-book ka na. At least may contact ka na na tour guide. Kasi marami rin dumadayo lalo na kung weekend. Yung paghandaan nyo talaga dito, yung pag-hike. Tapos Ano ba yung ipapasok sa yung mga babayaran nyo talagang kailangan i-prepare nyo rin yung budget nyo. And hindi rin biro yung gastos. Yung day tour nila 1,000. Go for 10 person yun. Tapos kung overnight 1,500. Plus homestay pa na 400 sa tutuluyan nyo. Then 100 na babayad nyo sa registration sa tourism office nila. Yan. So doon pa lang prepare na kayo ng gastos. Yan. 10,000, pwede na. 10,000? Oo. Yung iba nagto 2 days papunta dito, nagto 2 nights dito para masulit nila kami kulang kami sa oras. Yung visa kulang. Kung mag-extend kayo, another 1,500 ulit yun, tsaka 400. Kada extend mo dito, magbabayad ka ulit ng tour guide tsaka homestay mo. Kaya medyo kailangan malaki budget nyo. Syempre pagkain nyo pa. Tapos kung magpapatato kayo, depende pa sa design. Yung 3 dots ko, yun, 300 pesos plus yung ginamit na pantato 100 pesos. Good morning sir. Good morning sir. Ang lalim, kailangan huminga din ng malalim. Yung kay Sir Dennis na compass 1,200 yun. So tapos nagpatato pa siya ng 3 dots. So 1,600 na kagad. So 1,700. Kasi yung gagamitin pang tato. Ang dami na dumadayo. So mabalik tayo sa tato. Yung 3 dots na pinaka signature nila. So ang ibig sabihin nun ay Mi Vida Loca or My Crazy Light. Ayun sa na research ko.
Mm-mm. Good morning po. Sige. Ayan na. Opo. So, yun nga. May crazy life. So, parang ang ibig sabihin nun ay kumakatawan sa struggle mo sa buhay, tsaka sa appreciation sa buhay mo. Yung mga pagsubok, tsaka yung pagpapahalaga sa buhay. Yun yung meaning ng 3 dots. May crazy life na to. Nakakabalo. Bakit na napakahirap puntahan. Tatawid. Buti sementado na to. Kaya hindi na ganun kahirap puntahan eh. Kahit pa paano, sementado na. So yung trekking nito mga 1 hour. Yung pinakamatagal. Kaya mo, depende na lang kung kaya nyo 30 minutes to. Isang buwan ako dito, lilintang tiyan ko. Oo nga. Ako pagka nag-isang buwan dito sir, malamang hindi na ako makakauwi sa amin. So 20 pesos yung tungkod. Tungkod, oo. Rent. Sa noon, 5 pesos. Noon 5 pesos po. Oo. Siningal pa ako dito kaysa nagbike eh. Ano bayad? 100 daw. Ayun. Pero kailangan mo pa rin ng tour guide. Oh, kailangan mo pa rin tour guide. Yun, may cable car pala. Magkano lang kung paano ito? Antayin mo dun sa taas. Antayin ka. So si Apo pala dun sumasakay cable car pag lumuluwas. Nagbabawal na technique. Hindi namin nakita to gabi. Pumili na ako ng Kalinga coffee kasalubong. Ayun yung cable car nila oh. Ayan, tapos po yun magdadala papunta dun sa taas yung mga gulay. Yan, pwede ka daw sumakay dyan ng 200 pesos daw. Yan, 200 pesos kung ayaw mo maglaad. So, dito namin iniwan yung bike namin. Okay naman, safe, hindi naman mawawala. Dito sa may tabi ng tourism office nila. So nakapagtatawa na. So another B sa collection ko. Buskalan.